Pagkatapos ng tanghalian kasama si Francesca, nag-email ako sa aking abogado at sinabi sa kanyang sitwasyon namin ni Francesca at ng mga bata, pati na rin ang mga papeles na hiniling sa akin ni Francesca na pirmahan. Sa totoo lang, hindi ito masamang sitwasyon. 4 years now my mother and my father have been nagging me to get married and settle down, have kids and so on. So hearing that I have 2 kids with a girl I genuinely like, I could see myself marrying I like a dream come true. Maliban na lang sa 3 taon kong nalampasan ang buhay nila. At sigurado akong hindi ako nakikita ni Francesca bilang friends material. Ang blessings ay talagang isang puwersa na dapat isaalang-alang. Siya ay isang mabuting ina. At malinaw na maraming pinagdaanan kasama ang aming mga anak. At natatakot na kunin ko sila. Because, everyone knows that in a custody battle, the person with the biggest assets, most money, largest house, and deepest pockets will always win. Ngayon umaga, ay meron akong board meeting tungkol sa kinabukasan ng Belmont. Kasalukuyang 10 ng umaga, at si Stella ay natutulog pa rin sa malaking king-sized na kama. Kung gusto kong gawin ang bagay na ito kasama si Francesca, siniseryoso kong kailangan kong iangat ang aking laro. Nang ibig sabihin, ay tapusin ang relasyon kasama kay Stella. Ngunit hindi iyon problema. Ang press, sila ang problema. Bumuntong hininga ako. Kinuha ko ang aking portfolio na may mga kopya ng mahalagang papeles at ilang orihinal at lumabas sa pintuan ng aking apartment. Hindi ako makapaniwala na may sakit si Lucas. Mukhang napakasaya niyang bata. At kahit na hindi ko pa nakakausap o nakikita ang alinman sa mga anak ko, simula nung elevator encounter, natatakot pa rin ako na may mali. Ngayon ay isip ko ay parang mas maputla ang kutis ni Lucas kaysa sa kanyang kapatid na babae. At hindi rin siya kasing tangkad nito. Alam ko ng isang kambal ay palaging mas malaki kaysa sa isa. Ngunit may nagsasabi sa akin na may malaking bagay na mali. Sa elevator papunta sa meeting, ay inilabas ko ang iPhone ko at tinawagan ang assistant ko. Kinansila ko ang lahat ng appointment ko sa buong araw at nag-message kay Francesca. Hey Francesca, gusto kong makipagkita sa iyo at sa mga bata ngayon. Anumang oras na angkop sa iyo. Alam kong dapat kong sabihin sa iyo kung ano ang sasabihin ko ng personal, ngunit natatakot ako na baka hindi mo ako marinig. Sa loob ng maraming taon, gusto ko ng mapagmahal na relasyon. Mga bata, aso, gusto ko ng pamilya. Ngunit ang tanging taong gusto kong makilala at makita ang hinaharap na kasama ko ay ikaw, Francesca. At alam kong mayroon tayong Lucius and Lucas na dapat isipin. Ngunit isang beses ko lang sila nakilala at mahal na mahal ko sila ng aking puso. Kumakabog sa dibdib ko ang pag-aasam na muli silang makita ngayon. Gusto kong malaman nila na ako ang tatay nila. At susuportahan ko sila kahit ano pang gusto nila habang buhay. Marcos. Habang naglalakad ako sa elevator, na medyo mabigat ang dibdib ko, nakita ko ang reception desk na magulo. Ano ang nangyayari? Lumapit ako kay Ma'am, na nagagalit na nag-uutos sa reception staff. Baka sa mukha niya ang takot at gulat. Ma, ano ang nangyayari? It's one of our staff. Ang kanyang anak ay isinugod lang sa emergency room. Ang kanyang pagsasalita ay may kapansanan at slari. Siya ay nagrereklamo sa sakit ng ulo at nahimatay sa school na may napakahinang pulso. The ambulance crew was there almost immediately. And we are
Pinutol ko ang kanyang pagsasalita. Sinong miyembro ng staff? Alam ko na ang sagot niya bago pa man ito lumabas sa bibig niya. Francesca Clark. Samantala si Grace. Nakikipag-inuman siya kay Carlos kagabi. Mabait itong tao. He makes me smile and laugh like a madman. He show a true interest in my kids too, which is usually hard to find in a guy. Kadalasan, ayaw makipag-date ng mga lalaki sa babaeng may baggage. Ang aking mga anak ay malinaw na hindi baggage at tatapusin ko ang isang date. Kung may anumang masamang itanong tungkol sa aking mga anak. In the few times that I have been dated, since the twins and since Marcos, I have been asked some strange questions. When they will go to the boarding school? Is their father in the picture? Can he take them? Gayunpaman, ang punto ko ay mabait na lalaki si Carlos. At ngayong gabi, I'm supposed to be going out to dinner with him to a small Spanish restaurant about a 20-minute drive from the Belmont. Hey mama, sabi ni Lucius habang naglalakad papunta sa kwarto ko. Tumingin ako sa alarm clock. 6:00 na ng umaga. Hey sweetie, kamusta ang tulog mo? Good mama. Ngumiti siya at pinunasan ang kanyang mga mata. Hawak niya ang kanyang matandang teddy at isang cute na maliit na floral set na jammies. Mama, sigaw ni Lucas mula sa kwarto sa tapat ko. Na alam ko na excited siya sa school ngayon. Narinig ko ang pattern ng maliliit na paa. Tumatakbo papunta sa kwarto ko. Mama, are we going to school now? Tanong niya. Yes, honey. Sabay na sumigaw ang dalawang bata bago tumakbo sa kanilang mga kwarto para magpalit ng damit. Alam kong nangangailangan ng tulong si Lucas. Hindi siya kasing coordinated ng ate niya dahil sa kalagayan niya. Tahimik akong nagtungo sa kwarto niya. Binuksan ang pinto. He is trying really hard to pull his t-shirt over his head, but cannot manage. So I helped him. Nakasuot siya ng blue long sleeve na t-shirt na may nakasulat, I know, I am handsome. I grabbed him some dark wash jeans and an elastic waistband and put them on him. I also get him some socks and shoes from the drawers and put them on his feet. He looks so cute. Mama, excited na akong makita ulit si Dustin. Si Dustin ay ang matalik na kaibigan ni Lucas at ang ina ni Dustin ay ang aking matalik na kaibigan. Bagamat ang tagal ko nang hindi siya nakakausap, kahit na siya ang nagtuturo sa klase ng mga anak ko. Nakasuot si Lucius ng magandang asul at puting floral na damit na may mini white Converse at frilly na medyas. Para sa isang 3 taong gulang, siya ay may mahusay na naistelo. Binigyan ko sila ng almusal bago sila ihatid sa school ng 8:40 ng umaga at kakapasok ko lang sa trabaho. Noon ko nakita si LV sa reception at tumango para kausapin ko siya. Hey girl, long time no see, sabi ko. Oo, alam ko. Hinila niya ako sa isang yakap. Are you free at lunch? I need to talk to you about something important. Yes, sure. I wouldn't happen to do with a super hot new boss man that demanded your number and treated me to fire me. Ibig mong sabihin si Marcos? Meron pa bang iba? OMG. Pinagbantaan ka niyang sibakin ka. Kailangan nating maabutan si Eves. Magkita tayo sa tanghalian. Iniwanan ko siya sa reception desk at dumiretso sa restaurant para simulan ang aking umaga bilang waitress. At doon nag-ring ang telepono ko at nagsimulang gumuho ang mundo ko. Hello, Miss Clark.
Kakakulaps lang ng anak mo sa school. Sinabi niya sa teacher niya na masakit daw ang ulo niya. Then ang kanyang salita, naging slurry at nakulaps na siya. Mayroon kaming ambulansya sa daan ngayon na isinaalang-alang ang kaseryosohan ng iyong anak na lalaki. Sa mga nakaraang talaan ng kalusugan, dadalhin siya ng ambulansya sa Barcelona's Children's Hospital. Na-dismiss na ang klase at tinatawagan na ang mga tauhan ko ng mga magulang para iuwi sila. Sasamahan ni Mrs. Mitchell ang iyong anak sa ambulansya. I'm very sorry, Francesca, pero naniniwala ako sa Diyos na magiging maayos ang anak mo. Thanks for calling me. I've got to go, but I'll keep you updated. Bye. Ibinaba ko na ang tawa at tumakbo sa reception para sabihin kay Evie ang tungkol kay Lucas at kailangan ko nang umalis. Iyon ay nang dumating si Carlos sa isang sulok at nakita ang aking galit na estado. Ipinaliwanag ko ang lahat bago ako nagsimulang umiyak. Hinawakan niya ako sa kanyang mga braso at hinalikan ang aking ulo. Sinabi niya sa akin na magiging maayos ang lahat. Ngunit kailangan na nating umalis. Ngayon na. Dumating kami sa hospital at lahat ay tumakbo sa corridors papunta sa Children's Neurology Ward. Iyon ang serbisyong kakailanganin niya. Pumasok kami sa neurology ward. Tinanong ang receptionist kung nasaan ang kwarto ni Lucas at sumagot siya sa 32. Ako at si Carlos ay naglalakad sa mga silid na puno ng mga may sakit na bata. Ang mga magulang ay nalulunod sa kawalan ng pag-asa. Ayaw ko nang maging magulang muli. Pero sa pamamagitan ng mga tunog nito, magiging ako. Mukhang nararamdaman ni Carlos ang mood ko. Inakbayan niya ako at hinila ako paharap sa kanya. Nakatayo kami sa gitna ng koridor. Francesca, be strong. Naranasan mo na ito minsan sa iyong sarili. Alam kong iyon ang pinakamahirap na taon o higit pa ng iyong buhay. Ngunit mayroon ka rin sa akin ngayon. They might not be my kids, but I am ready to be there for you. I will support you. And I will support you. Mahal na mahal kita, Francesca. Kaya hayaan mo akong nandyan para sa iyo. Okay, bulong ko sa kanya. Mabilis niya akong niyakap at tinungo na lang namin ang kwarto ni Lucas at nakita namin sina Lucius, Rebecca, ang nanay ni Dustin, at si Lucas, nakahiga sa hospital bed na may mga IV cable na nakakalat sa paligid niya. Mga sticker ng heart monitor. Ang pulse monitor sa kanyang maliit na daliri. He looks so small, so breakable. Gusto kong umiyak, pero hindi ko magawa. I've told myself, I can't cry in front of Lucius. It will only scare her farther. And I don't want to look weak. Mama, may narinig akong maliit, mahina, slurred na ungol na nagmumula sa labi ni Lucas. At iyon nga, hindi ko na ito mapigilan. Dahan-dahan kong itunulak ang waiver at inabot ko ang mga bar na I pushed past Lucius gently and reached over the hospital bedspar to hold Lucas' tiny hand and stroke his hair back with my others. At lahat ng tao sa kwarto ay umalis. Mami, bakit ako nandito? Dahil gusto ng mga doktor na matiyak na okay ka, sweetie. You gave everybody quit the scare. Like a ghost? Si Lucas. Love ghost. He think they are everywhere. He talks to them sometimes. And I wonder if his latest MRI wasn't correct. Opo, anak. Tinakot mong lahat ng tao na parang multo. At dito na po nagtatapos ang part 6 ng ating kwento.
sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Be good, be safe, and God bless po everyone.